Patuloy na kinukwestiyon ang kampo ng mga Jimenez kung talagang si Ruby Rose Barameda nga ba ang bangkay sa sinumentong drum. Ito ay sa kabila ng pagkumpirma ng Crime Lab sa identification ng bangkay nitong Hunyo. Pero hindi raw kumbinsido ang kampo ng mga Jimenez at mga ekspertong kinuha nila. Hindi yun ang katawan. Hindi paninindigan ng Jimenez lang yun, kundi paninindigan ng mga eksperto. Forensic expert, odontologist, na si Dr. Danilo Magtanong. Pinagbigyan ng Department of Justice Investigating Panel ang kampo ng mga Jimenez na masuri nitong July 21 ang mga ebidensyang nakuha mula sa steel case na sinasabing pinagsidlan kay Ruby. Dental x-ray at dental cast lamang ang ipinakita sa mga Jimenez. Pagkakatingin ng kanilang kinuhang forensic consultant na si Dr. Raquel Fortun, kulang para makumpleto ang kanyang pagsusuri. Wala akong pagkakataon na ma-examine yung bangkay mismo. Ang impormasyon lang na available para ma-review ko ay limitado doon sa reports ng PNP at sa kanilang documentation, yung mga litrato na kinunan nila. Kung kulang yung information, then walang enough basis to make a conclusion. Di raw sapat ang ginawang pagsusuri ng Crime Lab para masigurong si Ruby nga ang bangkay. 3 bagay daw. Yung cadaver, yung x-ray, at yung cast. So yung x-ray at yung cast, imamatch mo dun sa cadaver. As far as I'm concerned, I'm not convinced. For all you know, merong impormasyon na talagang mas convincing na nag-match nga sila. Meron din naman yung odontologist, no? Para malaman yung kanyang dental record, no? Para kung ito nga ay talagang magmamatch sa katauhan ni Ruby. Kinukwestiyon ng mga Jimenez ang anili mga butas sa resulta ng eksaminasyon ng PNP Crime Lab. Gaya raw ng height ng natagpuang bangkay na 5'6", taliwas sa height na 5'9" ni Ruby Rose. Nung nilagay nila sa drum, baka yung tuhod nasa chest, no? Oo, naka-fold, ano? Tapos 2 taon, dinaganan ng semento. It's not reasonable to expect na it would be the same length as the living person's height. Halimbawa, nagpa-medical check-up siya. Tapos, talagang on record, ganito ang kanyang height. Kasi sinukat siya talaga. Or is it just from memory? Okay, so medyo, baka unreliable yon. Sa dental records din daw ni Ruby Rose noong 1996, wala na siyang tooth 14. Pero ang bangkay na natagpuan sa sinementong drum sa Navotas, meron. Klaro yun na yung first molar niya nawawala. Hindi yan tutubo uli, being permanent teeth. Misleading yun na sinabi, nandyan pa yung tooth number 14. Hindi. Bago nag-braces, nagpabunot ng tooth number 14. Kaya, nag-move na yung tooth number 15 and 16. Yun ang sinasabi sa Crime Lab report. Hindi rin daw tumutugma ang resulta ng autopsy sa pahayag ng testigong si Manuel Montero. Kaya nga nakalagay sa medical legal report, ang cause of death is death, asphyxia by suffocation. Ibig sabihin, hindi nakahinga. Ang sinasabi ni Montero, pinatay niya sa pagsakal ng lubid. Yung nakuha nilang bangkay, walang findings ng ligature o lubid, na ayon na rin sa medical legal report. Batay na rin sa ating mga karanasan. Imagine, ang question dito ngayon yung credibility kasi ng witness. Ang pamilya Barameda, wala nang duda na si Ruby Rose nga ang nasa loob ng drum. Positibo siyang kinilala ng pamilya dahil sa suot niyang khaki slacks, t-shirt, mga underwear, at suot na hikaw. Yung kaisa-isang hikaw niya, nasuot pa niya nung
Nung nakunan ko siya ng video, nakunan ko siya ng video ng March 14 ng madaling araw. Yun pa rin yung gamit niya. Ayon sa kampo ng mga Jimenez, huwag daw munang pakasisiguro sa bangkay dahil may mga nakalap silang ebidensya na maaaring buhay pa si Ruby Rose. Basta may transaction noong March 6, kung di ako nagkakamali, 2007, involving a travel agent. May posibilidad na nag-travel or whatever. Kasi sinasabi nila may gut feeling si Third, may gut feeling si Attorney Jimenez na buhay pa si Ruby. So sabi ko, pakita nila si Ruby. Kami mas okay nga kung hindi si Ruby yun, di ba? Kaya lang, sabi ko sa kanila, kailangan namin lahat tanggapin na si Ruby talaga yun eh. Pinakasuhan ng Department of Justice ng kasong murder sa Malabon RTC noong August 24 ang mga idinawit ni Montero sa krimen. Sina Atty. Manuel Jimenez Jr., Lope Jimenez, Leonard Descalzo alias Spike, Robert Ponce alias Obet, at Eric Fernandez. Maging si Montero, pinakakasuhan din. Ayon sa DOJ, malaking bahagi ng ebidensyang pinagbatayan ng mga piskal ay ang mga pahayag ni Montero. Semento yun yan. We are trying to let him qualify doon sa witness protection program para maging state witness. Dinismiss naman ng DOJ ang reklamo laban sa asawa ni Ruby Rose na si Manuel Jimenez III dahil sa kakulangan ng ebidensya. Di matanggap ng pamilya Parameta ang pagkakatanggal ni Third sa kasong murder. Siya raw kasi ang higit na nakinabang sa pagkamatay nito. Nagpapasalamat kami, gawa ng si Manuel Jimenez III, napatunayan walang kasalanan dito sa krimen na inaakusahan silang mag-ama. No? Talagang naniniwala kami na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Ruby dahil kung hindi dahil sa gulo nilang mag-asawa, hindi ito mangyayari sa kapatid ko. Dito ika-4 na Setyembre, isang motion for reconsideration ang inihain sa DOJ ng pamilya Banameda para muling mapabilang si Third sa mga akusado. Kung talagang mapatunayan na ikaw may gagawa nito, pagdusahan mo na ito. Sa patuloy ng pagsisiyasa ng case, unclosed. Kung gusto nating matapos kagad yan, kaya nga sumusunod tayo sa proseso.